Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintilang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nililinis din niya ang kanilang mga puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yesus. Gayon din naman sila." Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kaniyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansa. Tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpapahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kaniyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malaya sa simbahan ang mag-usap at mag-discern. Kaya matagal pinag-uusapan sa Jerusalem ang issue na kinaharap nila noon. Sino ba ang maaring binyagan? Sino ba ang maliligtas? Kailan ba muna na ituli ang isang hindi Hudyo bago siya mabinyagan? O sapat na ba ang pananampalataya lang kay Kristo para maging Kristiyano? Nakasalalay sa solusyong ito kung ang simbahan ay isang branch lang, isang sangalang ng Judaism, o ito ay isa na talagang relihiyon na nagsimula nga sa mga Hudyo pero hindi lang para sa mga Hudyo. Hindi naman palaging mag-discuss. Kailangan din magkaroon ng desisyon. Ang nagbigay ng desisyon ay ang mga leaders. Una, si Pedro at pagkatapos si Santiago. Si Pedro ang kilalang leader ng lahat ng mga Kristiyano at si Santiago ang pinsan ni Jesus, ang leader sa simbahan sa Jerusalem.
Paano sila nakapag-decide? Binalikan nila ang kanilang karanasan at binalikan nila ang banal na kasulatan. Binalikan ni Pedro ang karanasan niya sa Cesarea nung mabinyagan ang buong sambahayan ng isang Roman official na si Cornelio. Pinakita doon ang kalooban ng Diyos sa pagbaba ng Espiritu Santo sa mga pagan household ni Cornelio. Dito ang Diyos na ang nagsasabi that He makes no distinction between Jews or Romans. Ang pananampalataya ay isang grasya at binibiyaan din ang mga Romans ng grasya ng pananampalataya. Kaya bininyagan sila ni Pedro. Kaya para sa kanya, hindi kailangang ipataw pa sa mga hindi Hudyo ang gawain ng mga Hudyo na pati sila mismo ay hindi na nga nila kayang gampanan. Pagkatapos, ikinento ni Bernabe at ni Pablo ang mga himala na ginawa ng Diyos para sa mga Gentiles sa pamamagitan nila. Ganon din ang pahayag ni Santiago, pero may detalye pa siya. Nakita niya na mula sa mga propeta ang pahayag ng Diyos, nagagawa ang Diyos ng mga kababalaghan upang ang bagong bayan na kasama na ang mga Gentiles ay magpupuri at dadakila sa Diyos. Ang kanyang reasoning naman ay nanggaling sa banal na kasulatan. Kaya isusulat nila ang kanilang desisyon at ipapadala iyon sa mga representatives. Nakalagay doon na hindi na nila i-require na mga hindi Hudyo ay magpatuloy muna. Iiwas na lang sila sa ilang mga gawain na kasuklam-suklam sa mga Hudyo para lang igalang sila. Tulad ng huwag kakain ng karne, ng hayop na binigti, huwag kumain ng dugo, huwag kakain ng anumang ialay sa mga Diyos-Diyosan, at huwag makiapid. Mahalaga ang desisyong ito ng Council of Jerusalem. Ito ang naging daan upang lalong kumalat ang pananampalataya. Naging bukas na sa kaligtasan, naging bukas na ang kaligtasan para sa lahat. Ang kaligtasan ay hindi na nakatali sa isang lahi lang. Kahit na maliwanag na ang desisyon, pero matagal pa ang struggle ni Pablo upang ito ay matanggap ng mga Hudyo. Kaya ang issue ng pagtutuli sa mga hindi Hudyo ay laman pa rin ng mga liham ni Pablo, lalo na ang kanyang mga liham sa mga taga-Galacia at taga-Roma. Aktibo pa rin ang mga Judaizers, ang mga Hudyong Kristiyano, sa paggigiit na kailangan pang ituli ang mga Griego para sila maligtas ni Jesus. Ang panininigan ni Pablo ay ang kaligtasan ay isang biyaya na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating pagsunod sa batas ni Moises, ngunit bunga ng grasya ng Diyos. Si Jesus ang tanging tagapagligtas at hindi ang batas ni Moises. Panginoon, mula pa nung una, ang simbahan ay sinodal na. Nang ibig sabihin ay ang mga desisyon ng simbahan ay bunga ng sama-samang pag-uusap at pagdidiscern. Tulungan po ninyo kami na palagi kaming makiisa sa simbahan. Hindi lang sa paggawa ng mga projects, kundi sa pagdidesisyon din kung saan kami dinadala ng banal na Espiritu na palaging kumikilos sa simbahan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.